Okay, hello guys. So, nitong first week ng January, uh, sinet up ko yung isang table dito, pati isang computer para may para may magamit na hindi siya personal computer pero everyone can use it. So, dito ko nilagay yung printer. Andito na rin yung keyboard, mouse. Ang kulang na lang actually isang monitor. So, itong first week na, bumili na ako ng monitor. And, pag brand new tong monitor na to, I think it was 3T34, mga ganon. Pero, hindi ko alam bakit, pero nagsabay siya. Merong promo ang Lazada, and may promo yung shop. So, patong yung mga vouchers. Nabili ko siya for 2,560. So, kadarating lang. Unbox natin. Yan. So, natanggal ko na yung packaging niya. And, yan. So, Acer siya. Acer SA2. 22-inch na monitor lang. Okay. So, actually, meron na akong 24-inch monitor. Kaso ang problema kasi is itong table kasi nagamit ko is medyo luma na siya. So maganda naman yung build quality niya. Like actually glass na ito, tempered glass yung ano niya, taas niya. So actually hindi pwede gamitin yung mouse. Naglalagay lang ako ng mousepad. Pero pinaka drawback kasi talaga is meron kasi siya nito. Yung cardboard na yan. And plano ko siya gamitin dahil gusto ko yung dyan nakapatong yung printer. Problema dito sa 24, hindi siya kasya. Pero kasi pag nilapat mo tong 22, pasok na pasok siya. So hopefully, kahit isama yung paa, kakasya siya. Diba? So ayan. Hindi ako fan ng pagtatapon ng gamit. So kung pwede tayong mag-reuse ng mga gamit natin, reuse natin. So actually, malalaman nyo na luma siya kasi meron pa siyang mga lalagyan ng CDs. Pero maganda dito sa mga lumang sa mga lumang computer table, very sturdy yung niya, yung bakal niya, makapal yung bakal niya. Okay? So, ayan. Labas lang natin, i-assemble natin, tapos i-try natin ilagay kung papasok siya dyan sa sa table. Okay, so update ko lang yung price ha. So, online ko siya binili sa Lazada. Pero siya, ang pinaka-vendor niya is PC Works. Tapos meron siyang resibo. So, maganda dito is, since meron tayong resibo, pwede tayong mag-claim ng warranty if ever man na magka-problema si monitor. And ang regular price niya is 3,200. So, ang bili ko sa kanya is actually 2,559 or 2,560, which is exactly 20% off. So, hindi ko alam kung sadya ba yun or what. Pero, anyway, for 2,500, sa akin sobrang sulit na nun kasi like a few years back, like bago mag-pandemic or around nung time ng pandemic, ang mga pinakamurang monitor na high refresh rate, 144 Hz or 120, mga ganun, is mga nasa 7,000 to 8,000. So, itong monitor na to, kung tama siya, yan makasulat, IPS, so maganda yung color reproduction niya, tapos 100 Hz na siya, tapos 2,500 lang. And ang purpose naman kasi nitong computer na to is for productivity. So, kung hindi ganun kataas yung specs ng computer, pero pwede pa rin siya maglaro if ever na gusto, pero mostly for productivity. And ayun nga, dito sa table na to hindi kasi yung 24, pero saktong-sakto lang yung 22. Ayan, so ito na yung nabuna natin yung monitor. So 3 pieces lang siya, yung panel, yung leeg, and yung base. So ang bilis nila na-assemble, like wala pang 1 minuto. Tapos ang mga kasama yung accessories, power brick, tapos actually ito nga maganda, may kasama na siya HDMI cable. Okay, tingnan naman natin yung likuran para makita nyo kung ano yung mga connections na pwede nyo ikabit sa kanya. Okay? So ako dito very
very specific ako dito kasi karamihan ng mga budget monitors is HDMI lang. Ito naman kasi, it has HDMI and VGA. So, kung familiar kayo dyan, medyo mas mga lumang standards na yan. Pero, for most budget monitors kasi, usually isa lang yan. HDMI, walang display port. Yung problema kasi, lalo na kung magmo-multi-monitor ka, kasi yun nga actually plano ko, bibili pa ako ulit nito pag nag-sale siya ulit in the future, is karamihan ng mga graphics cards kasi, isa lang yung HDMI. So hindi ka makakapag dual monitor setup kapag ang out ng HDMI, kapag ang out ng monitor is HDMI and VGA lang. Dahil nga usually ang layout na ng likod ng mga graphics cards ngayon is isang HDMI tapos tatlong display port. So kailangan mo maghanap ng mga display port monitors kung gusto mo mag-multi-monitor setup. Pero ito kasi, so itong isang PC na to, ang gamit nito is naka 1080 Ti pa to. And itong 1080 Ti ko, dalawa yung HDMI niya sa likod, so wala akong problema. Dalawang HDMI, dalawang display port. So ayan. Hindi ko lang alam kung mayroong sound out. Wala ata. Pero tingin ko meron siyang built-in naman na speakers. I think that might be good enough for for basic. Sorry, panonood lang ng mga videos on YouTube. So, tingnan natin. Let's see, test natin next. Okay, so yan. Nakabot ko lang ng computer. Medyo sira ulo talaga itong Windows. Namimilit na naman. So medyo matagal ko kasi hindi ginamit tong extra PC na to. So ayan, nakakabit na yung printer and yung monitor. Ayan. So ayan, I think ganda naman siya, diba? And anyway, i-reformat ko rin to dahil may mga naka-install kasi dito na kakaiba. Ayan. Meron tayong mga ChatGPT. Dyan. Anyway, ayan. So, titingnan nyo siyang mabuti. Medyo siya. Crisp. I mean, for me maganda yung quality ng panel niya. Nireshoot ko lang to dahil kanina yung kuha ko kasi maliwanag since sa likod lang tayo ng bintana. Ang daming glare. So, ayan. Actually, malinaw siya. So, ayan yung unboxing natin. Ang hindi lang natin masasabi kung okay siya for the long term, kung madali ba siya masira or what, dahil nga kabubukas lang natin. So, we'll do an update on this monitor in about a month or so. Just to see kung hindi siya okay. So, ayan. This was, yung monitor ba to? Monitor na Acer. Dito ba yung model number niya? Ayan. Acer SA222Q. Ayan. Normal price is 3.2. I bought it for just 2,560. So 20% off. And I'll see you on the next video.